Kakayanin nga ba ni Captain America ang malaki niyang bagong makakalaban? Susundan natin dito si Sam Wilson bilang Captain America na tumutulong ang humuli ng mga masasamang tao. Isang araw kasama yung isa pang sundalong kaibigan niya, dito nga sila pupunta sa may White House para sa isang event ng presidente kung saan itong kaibigan niya ay susubukang bawian ng buhay yung presidente. Dahil nga naniniwala si Sam na inosente nga yung kaibigan niya, dito nga niya alamin kung bakit ito nagawa, kung saan dito nga siya may malalamang mga sikretong kakailanganin niyang mapigilan. Pero syempre, hindi nga ito magiging madali dahil sa mga kalaban niyang kakaharapin nga niya na susubok sa kanya bilang Captain America. Title ng movie, Captain America, Brave New World. Iniintay ko si Aladdin dito, hindi lumalabas. A brave new world, under the price. I'll be honest, hindi ko na nasusundan yung Marvel since yung Endgame, pero napanood ko yung ilang series kasama nga din yung kay Captain America. First of all, Anthony Mackie is sobrang perfect for this character from being Falcon and now being Captain America. I love na even though hindi siya yung unang Captain America, ginawa nila siya ng bagong angle with this story to make the Captain America role as his own nga. Sabi nga ng character ni Harrison Ford dito, "You're not Steve Rogers." Na ayun nga na wala nga siyang tinake na serum so wala siyang powers and doon din iniikot yung parang personality or mentality ng character niya. Natatawa ako doon sa isang scene dito, spoiler alert na yung kay Bucky na nag-usap sila tapos sinabihan siya ni Bucky na ayun nga yung maganda sa kanya bilang Captain America na hindi siya nag-take ng serum, na wala siyang powers at hindi nga niya kailangan ng powers para maging hero. Tapos sa may dulo, nabugbog siya ni Red Hulk tapos sabi niya, dapat pala tinake niya lang yung serum as a joke. So ayun yung nakakatawa doon kasi kinallback niya yung line na yun kumbaga. Speaking of Red Hulk, nagustuhan ko si Harrison Ford dito bilang Red Hulk and it's interesting kung paano nila pinasok yung story niya with the main storyline. Nagustuhan ko rin seeing Hulk on the big screen again kahit this time red na siya. Kasi for me, isa siya sa pinaka hindi masyadong nagamit ng Marvel na nasayangan lang din talaga ako. Trivia lang isa sa pinaka-paborito kong Marvel movie or superhero movie ng bata ako maliban sa Blade, itong Hulk ni Eric Bana Sobrang astig kaya dito nung patalon-talon siya tapos nung nakapagsuntukan siya doon sa mga tangke, sobrang astig nun, grabe. I'm not sure kung unpopular opinion to para sa akin yung pinakamagandang CGI and VFX for a Hulk, yung 2003 pa rin talaga. Itong 2025 maganda pa rin naman pero it looks too animated compared sa 2003 na mas realistic tignan. Visually, to be honest, I'm not a fan of the whole new look ng Marvel. I think sa color grading, their overuse of CGI and VFX, and also yung weak storylines and villains nila. Dito naman yung mga storylines nila, it's serviceable naman but it's nothing big and crazy na medyo forgettable pa nga in some way at hindi rin masyadong nakatulong yung weak villains nga nila. I love Gus Fring and si Tim Blake Nelson pero naramdaman ko kasi parang hindi masyadong nailatag yung mga characters nila sa story. CGI and VFX department naman medyo ganun pa rin. May mga times na gumana naman pero mas marami yung mga times na hindi. Kasi para sa akin yung sobrang paggamit kasi nila ng mga CGI or VFX, it makes the scene looks cheaper na kayang-kaya namang gawin sa practical na mas maganda pa nga sana. Na-enjoy ko naman yung ibang fight scenes pero there's a sense lang of awkwardness doon sa ibang mga scenes lalo na the way it was filmed. I think kasi they relied too much on cuts and CGI to make the fights cooler. Not for me, it didn't work nga. I know mahirap magpakita ng cool fight since wala nga power si Sam Wilson pero marami naman ding fight si Steve Rogers na hindi naman masyadong nag-relay sa powers I think Marvel should look into South Korean action movies filmmaking, cinematography kasi parang ayun yung bagay sa kanila ngayon Example, yung iconic elevator fight ni Steve Rogers. I mean, you could see na meron superhuman strength si Steve pero for me, that scene would still work even without powers Kaya sana ganoon na lang yung gawin nila sa mga next fight scenes. I know naman na it's inevitable na bumalik sila sa mga espionage, conspiracy, governments, and such yung story. Pero it comes to the point kasi na it's predictable and parang nagamit na rin before. I hope the best pa rin naman sa mga Marvel films. I think may potential pa rin naman yung mga story ginagawa nila. And sana the next films would be more better, kung alam mo na. So yun lang, again ang title ng movie, Captain America, Brave New World. And ang torta rating ko ay 5.5 out of 10.